Sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Tim, anak, bakit mo ba lagi binibigyan ng pera ang nanay ni Dayan? Hindi naman siguro siya kinakapos. May iba pa naman siyang mga anak na pwedeng tumulong sa kanya. Okay lang po yun, ma. Nahihiya lang kasi kung wala kaming naiaabot eh. Bakit ka naman mahihiya? Doon po kasi kami nakatira sa bahay nila. Ayoko namang isipin nilang nakikitira lang kami nang walang ambag. Sino ba kasing may sabi na dun kayo tumira? Dito na lang sana kayo sa bahay ko. Sinunod ko lang po ang gusto ni Dayan. Sakitin kasi ang nanay bebang niya eh. Baka lalo siyang malungkot kapag iniwan namin siya. Ay nako Tim, ang sabihin mo, hindi lang talaga marunong makisama ang asawa mo. Ako nga ang dapat magtampo sa inyo eh. Simula nang ikasal kayo, ngayon lang ulit kayo nakadalaw dito. Pasensya na po, ma, ha. Busy lang talaga sa trabaho eh. Tapos buntis pa si Dayan ngayon. Hindi ko rin siya pwedeng pabayaan eh. Minsan, matuto ka ring magdesisyon para sa sarili mo. Hindi yung lahat ng gusto ng asawa mo sinusunod mo kagad. Ma, pagtatalunan na naman po ba natin to? Hindi naman ako nakikipagtalo sa'yo. Gusto ko lang maintindihan ng asawa mo na hindi pwedeng siya lagi ang nasusunod. Magsalita ka rin paminsan-minsan. Hindi naman po mahirap kausapin si Dayan, May. Ang totoo, ako mismo nagsabi na sa bahay nila muna kami titira. Paano naman ako, Tim? Ikaw lang ang anak ko. Halos hindi kita hinihiwalayan nung bata ka pa. Tapos ngayon may asawa ka na? Para bang nakalimutan mo na ako? Napabuntong hininga na lang ako nang marinig ang sinabi ni Mama Gina, Miss Winnie. Isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi ako komportabling manatili sa bahay nila. Masyado siyang mapuna at palaging may reklamo. Pakiramdam ko po, bawat kilos ko ay may mali sa paningin niya. Kaya naman nag-iingat ako sa lahat ng ginagawa ko para lang makaiwas sa sermon. Tumikhim ako at lumapit sa kanilang dalawa. Ma, hindi naman po sa ganoon. Mama Gina, huwag po kayong mag-alala. Paminsan-minsan dadalaw po kami rito ni Tim para makasama naman kayo. Han, kanina ka pa ba dyan? Kadarating ko lang, Han. Napadaan kasi ako sa garden ni Mama eh. Ang dami niyang magagandang bulaklak. Syempre naman. Inaalagaan ko kasi ang mga yan. Hindi kagaya ng anak ko. Ibang magulang ang inaalagaan. Ma... Ano? Totoo naman ang sinasabi ko eh. Malulusog ang halaman sa garden dahil hindi pinapabayaan. Iba naman ang pinupunto nyo kanina eh. Totoo nga po. Ang gaganda talaga. Pangarap ko rin pong magkaroon ng garden na ganyan eh. Kung gusto mo talaga, kailangan mong pagtiyagaan. Hindi yung lagi kayong umaasa sa iba. Hindi naman kami umaasa sa iba, ma. Bakit ba lagi kayong nakadikit kay Maring Bebang? May sakit po si Nanay Bebang. Hindi namin siya pwedeng pabayaan. May sakit din naman ako, Tim. Alam mo yan. Kaya dapat, mas inuuna mo rin ako kaysa sa biyanan mo. Nagkatinginan kami ni Tim pagkatapos naming marinig ang sinabi ni Mama Gina. Hindi ko man maipaliwanag pero ramdam na ramdam ko ang selos sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, Miss Winnie. Para mapakalma siya, ngumiti ako at maraang hinawakan ang kamay niya. Sige po, Ma. Simula ngayon, sisikapin naming dalawin kayo ng mas madalas para mabantayan din po namin kayo. Yan ang gusto kong marinig. Dapat ako rin ang inaasikaso nyo. Hindi puro si Maring Bebang na lang ang inaatupag nyo. Malakas ang pagkakasabi niya noon kaya napayuko na lang ako. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking kwento, magpapakilala po muna ako sa inyo. Mapagpalang araw po, Miss Winnie. Ako nga po pala si Dayan. 30 taong gulang na po ako ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 26 anyos pa lamang ako, taong 2022. Ito ang kwento na hindi pagkakasundo ng nanay ko na si Nanay Bebang at ng biyanan kong si Mama Gina. Nay, may regalo nga po pala kami ni Dayan para sa inyo. Talaga ba, iho? Nako salamat. Pero sana hindi na kayo gumastos pa. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Medyo malaki kasi natanggap kong sahod ngayon eh. Gusto nga rin sana naming ilibre kayo ng hapunan sa labas eh. Ay nako iho, nakakahiya naman. Kayo na lang sana ni Dayan ang kumain sa labas. Hindi niyo ko kailangan isama.
Nay, hayaan niyo na po si Tim. Gusto niya lang talaga kayong mapasaya. Nahihiya naman ako. Lagi niyo na lang akong binibigyan eh. Baka babaya wala na kayong naiipon yan. Nay, hindi niyo na po ba naaalala? Nangako kami sa inyo ni Dayan na kahit may sarili na po kaming pamilya, babawi pa rin kami sa lahat ng sakripisyong ginawa niyo para sa kanya. Gusto naming maranasan niyo naman ang mga bagay na hindi niyo naranasan noon. Pero parang sobra naman yata ito. Binibigyan niyo na ako ng pera. Isinasama niyo pa ako sa pamamasyal. Nay, simula pa lang po ito. Marami pa po kaming gustong gawin para sa inyo. Naiiyak kong sambit. Alam kong hindi pa rin sapat ang lahat ng naibibigay namin kumpara sa mga sakripisyong ginawa ni nanay para sa aming magkakapatid. Nakakalungkot lang isipin na nang maging maayos na ang buhay ng mga kapatid ko, unti-unti na nilang napabayaan si nanay. Hindi ko magagawa yun, kaya hanggat kaya namin ni Tim, sisiguraduhin naming hindi niya mararamdamang nag-iisa siya. Napakaswerte ko talaga sa inyong mag-asawa. Pangako, hindi ko sasayangin ang lahat ng kabutihang pinapakita niyo sa akin. Si nanay talaga oh. Parang lagi na lang naiiyak. Aba, syempre, hindi ko sasayangin ang mga pinaghirapan niyo. Iipunin ko ang pera. Kahit matanda na ako kaya ko pa rin namang maging nanay sa inyong mag-asawa Nay, wag na po kayo mag-abala pa. Kami na po ang bahala sa lahat. Naku, hindi pa pwede yan. Kayo na nga ang halos gumagawa sa lahat Ayokong mas lalo pa kayong hindi makapagpahinga. Nay, buntis nga po ako pero kaya ko naman pong asikasuhin ang gawaing bahay Hindi na, kailangan mong magpahinga. Baka pagalitan pa ako ng apo ko dyan sa tiyan mo. Oh, narinig mo si nanay, Han? Mas nakikinig siya sa apo niya sa tiyan mo kaysa sa mga sermon natin. Aba, syempre naman. Nananabik na rin akong magkaroon ng apo sa inyong dalawa Ay, nambola na naman si nanay. At sigurado akong magmamana sa akin ang apo kong yan. Natawa kaming tatlo sa sinabi ni nanay. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko wala na po akong mahihiling pa, Miss Winnie. Kahit hindi ko nasilayan ng tatay ko, malamang nagsasaya siya ngayon dahil nabubuo na kahit papano ang pamilya namin. Nang gabing yon, dinala nga namin ni Tim si Nanay Bebang sa isang mamahaling restaurant. Ayaw pa sana niyang mag-order pero pinilit namin siyang pumili ng gusto niyang pagkain. Nay, sige na po. Heto po ang menu Pumili na po kayo ng pagkain gusto niyong tikman. Ay, naku anak. Hindi na sana kayo nag-abala pa. Kahit sa bahay na lang sana tayo kumain. Minsan lang naman po ito, Nay Gusto lang namin makabawi sa lahat ng ginawa niyo para kay Dayan. Oo nga, inay. Lagi na lang po kayong nag-aalaga sa amin. Hayaan niyo naman po kaming magpasaya sa inyo kahit ngayon lang. Kahit ano talagang gawin niyo, masaya na ako. Basta nakikita kong okay kayong dalawa. Pero mas masaya kami kapag napapangiti namin kayo. Ay nako, nakakahiya naman talaga. Huwag po kayong mahihiya, inay. Deserve niyo po ito. Salamat mga anak ko. Ang sarap sa pakiramdam na naaalala pa rin ako ng anak ko kahit may sarili na siyang pamilya. Siyempre naman po. Pamilya pa rin po tayo Napangiti ako habang pinagmamasdan silang dalawa, Miss Winnie. Halatang masaya si nanay sa simpleng hapunang yon. Para sa amin, hindi kailangan ng espesyal na okasyon para iparamdam sa magulang natin kung gaano sila kahalaga. Yun nga lang, kinabukasan, bumisita si Mama Gina sa amin sa bahay. Tulog pa si Nanay Bebang at nagkakape na si Tim. Malapit na siyang umalis para pumunta sa trabaho, kaya ako na po ang nagbukas ng pinto para sa biyenan ko. Oh, Dayan! Nasaan ang asawa mo? Nasa loob po, Ma. Nag-aalmusal. Pasok po kayo. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Ay naku, baka po nasa kwarto ang cellphone niya. Hindi ko na rin po napansin dahil nagluluto po ako ng almusal namin kanina Ay, di bale. Dalhin mo na lang ako kay Tim. Sige po, Mama. Taas noong naglakad ang biyenan ko papasok sa bahay. Ni hindi man lang nagtanong kung nasan ba si Nanay Bebang. Gayunpaman, baka importante po ang sadya ni Mama kaya siya napasugod sa amin. Nanlalaki ang mga mata ni Tim nang makita niya ang Mama Gina niya. Oh, Ma. Anong ginagawa niyo rito? Dinadalaw ka, malamang.
Mukhang hindi mo pa rin ako maaalala kahit na tinatawagan kita eh. Hindi mo nga masagot ang phone calls ko eh. Pasensya na po ma ha. Medyo busy lang. Alina po kayo, mag-breakfast po tayo. Hindi na kailangan. Tim, may gusto lang akong itanong. Ano po yun ma? Totoo bang nilibre nyo sa restaurant ang nanay ni Dayan kagabi ha? Naghapunan lang kami ma. Hindi naman matatawag na libre po yun eh. Biglaan lakad kasi. Biglaan? Samantalang sabi ng isa sa mga kakilala ko, nagpa-reserve talaga kayo ng table sa restaurant. Ni hindi man lang niyo ako inimbita. Mama, wala naman po kaming intensyong magtagal doon eh, kaya hindi na po namin kayo natawagan pa. Ah, talaga? O baka naman mas importante na ang balai ko kaysa sa akin, Tim? Ma, wag niyo naman po sanang lagyan ng ibang ibig sabihin ng pagdala namin kay Nanay Bebang sa restaurant. Oh, bakit? Mali ba ang nararamdaman ko, ha? Kapag siya ang gusto niyong ilabas, game na game kayo. Pero ako, parang kailangan ko pang magpaalala na nandito rin ako. Hindi naman po ganun ang tingin namin sa inyo, Ma. Bakit hindi niyo nga ako naisip? Hindi ba ako pwedeng isama, ha? Ikinakahiya niyo ba ako? Pasensya na po. Hindi talaga namin naisip na magiging issue yun para sa inyo. Siyempre, hindi niyo maiisip. Kasi hindi naman ako ang priority niyo eh. Mama, wag na po kayong magtampo. Hayaan niyo po, babawi po kami sa inyo. Babawi? Paano? Kung gusto niyo po, tayo naman ang kakain sa labas ngayon. Kayo ang ililibre namin. Talaga? Opo, kayo naman po. Sige. Tignan natin kung pareho rin ba ang treatment niyo sa akin ng kumare ko. Oo naman po. Tara na po, Ma. Wala na kaming nagawa kundi pagbigyan si Mama Gina. Alam kong hindi lang po yun tungkol sa pagkain, Miss Winnie. Gusto lang niyang maramdaman na hindi siya nahuhuli sa pagmamahal na ibinibigay namin kay nanay. Pagkalipas ng ilang araw, sinamahan ko si Tim na mamili ng mga kailangan sa grocery. Pagkatapos naming mamili, lumipat kami sa mall para mamasyal nang bigla siyang huminto sa harap ng isang jewelry store. Han, pwede ba tayong pumasok doon ha? Oo naman. May nakita kasi kong bracelet doon nung isang linggo eh. Hindi ko alam kung nandun pa yon. Pumasok kami sa jewelry store para tumingin-tingin ng alahas. Ilang minuto lang ang lumipas, may napili akong bracelet na hindi man kagaya ng gusto ni Tim pero 2 piraso yun na pwede naming gamitin ni nanay. Han, pwede ba nating bilhin to? Maganda at mukhang matibay, tsaka terno kami ni nanay. Oo naman. Sigurado ko matutuwa si Nanay Bebang yan. Ako kaya? Anong pwede kong ibigay kay Mama? Subukan mo sa earrings, Han. Mahilig si Mama Gina sa hikaw na may malaking bato eh. Baka hindi niya magustuhan ang style na ibibigay ko eh. Mataas pa naman ang standards ni Mama. Kaya nga nahihiya din akong regaluhan siya eh. Baka kasi hindi niya magustuhan. Hayaan mo. Next time ko na lang siya ibibili. Mabuti pa nga. Sige na Han. Babayaran ko na yung bracelet na yon. Salamat ha. Bakit ka nagpapasalamat? Talaga namang bibili ko dito ng alahas para sa'yo eh. Saka, ang galing mo talagang pumili ah. Simple lang si nanay at mabait. Sigurado ko, ma-appreciate niyang kahit na anong ibigay natin. Tama ka dyan, Han. Kaya nga mahal na mahal ko si nanay eh. Nakangiti kong sambit sa kanya bago kami nagpasyang umuwi. Pagdating namin sa bahay, kaagad kong iniabot kay Nanay Bebang ang regalo ko sa kanya na bracelet. Nay, may regalo po pala ako sa inyo. Aba, ano na naman ba yon, anak? Ikaw talaga, oo. Dapat nag-iipon ka ng pera eh. Puro ako na lang ang iniisip mo. Huwag niyo na pong alalahanin yun, Nay. Masaya akong nakikita si Dayan na niregaluhan kayo. Nako, iho. Hindi na sana kayo nag-abala pa. Di naman po ito abala para sa amin eh. Maraming salamat. Ang ganda naman ng pagkakapili nyo nito. Eterno po tayo, Nay. Huwag niyo pong huhubarin yan, ha? Aba, oo naman. Alam mo, ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong alahas eh. Nung maliliit pa kayo ng mga kapatid mo, hindi ko nga kayang bumili ng pang-ipit sa buhok. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kapag mas naging maganda ang usad ng trabaho ko, paniguradong mas malaki ang sweldo. Kaya mas marami pa kaming maibibigay na regalo sa inyo. Totoo po ang sinabi ni Tim, Nay. Ay, kayo talaga mga anak ko. Hindi bale. Maraming salamat dito, ha?
Napangiti ako dahil nakita kong masaya po si Nanay, Miss Winnie. Maliban po doon, panatag po ako dahil maayos ang turingan nila Nanay at Tim sa isa't isa. Ang hindi ko lang po alam, mamasamain pala ni Mama Gina ang pagbibigay ko ng bracelet sa nanay ko. Nung dumalaw kasi siya sa bahay kinabukasan, napansin kong napatitig siya sa suot na bracelet ng nanay ko. Oh, aba Mare, mukhang bago yung bracelet mo ah! Ah, nako Mare, pinagsabihan ko na nga ang mga anak natin eh. Sa tuwing lumalabas sila ng bahay at nagpupunta sa kung saan-saan, lagi na lang silang may dalang pasalubong sa akin. Ha, talaga? Sigurado akong binili yan ng anak kong si Tim. Yun nga ang kwento sa akin ni Dayan. Ang sabi niya kasi, bibilhan daw siya ng asawa niya ng bracelet. Kaso, nakita niya yung bracelet na terno at yun ang ipinakiusap niya sa asawa niya. Terno raw kami. Kaya heto, ibinigay sa akin ng isa. Si Tim talaga oo. Ilang beses ko na siyang sinabihan na wag lang bumibili ng mga alahas at kung ano-anong mamahaling gamit. Paano sila makakapag-ipon yan? Sinabi ko na nga rin yun sa kanila balae. Hayaan mo na. Minsan lang naman bumili si Tim Pinalaki ko siya na hindi gastador. Baka naman kasi panay ang pabili ng anak mo sa anak ko Nako, hindi naman ganon Mare. Matipid din sa lahat ng bagay si Dayan Sigurado nilalambing lang ni Tim ang asawa niya. Bakit kailangan pati ikaw meron? Hindi nakasagot si Nanay Bebang sa sinabi ni Mama Gina. Tila naramdaman ko ang tensyon na nagsisimulang bumangon sa pagitan nilang dalawa. Kaya naman para maudlot ang usapan nila, tumikhim ako at lumapit sa kanilang dalawa, Miss Winnie. Mama Gina, napasyal po yata kayo. Oo. May dala akong bagong pitas na gulay mula sa garden ko. Hindi nyo na yata ako naaalala na dalawin Kaya ako na lang ang pumunta rito. Pasensya na po kayo, Ma ha. Madalas po kasing mag-overtime ngayon si Tim Kaya kapag umaalis siya ng maagang maaga dito sa bahay, halos hating gabi naman po ang uwi niya. Ano? Tama ba ang narinig ko? Nag-o-overtime sa trabaho ang anak ko? Alam mo Dayan, hindi ko pinapagod sa trabaho ang anak ko nung binata pa siya ha? Hindi ko naman po siya mapigilan Ma. Palagi ko nga pong sinasabi sa kanya na magpahinga naman ang dinadahilan po niya sa akin, para daw po yun sa future namin. Paano pa magiging para sa future ang pagtatrabaho niya? Parang nilulustay niyo na ang pera niya. Aba, teka lang Mare. Parang iba yata ang tono ng pananalita mo Alam mo balae, wala namang masama sa sinabi ko Maliban na lang kung mali ang pagkakaintindi mo. Pasensya na. Iba lang kasi ang dating ng tono ng pananalita mo sa akin Kaya nga, wala naman akong masamang intensyon. Pero sana naman huwag kayong lumabis Kawawa naman ang anak ko. Kumakayod at hindi na halos nagpapahinga. Tapos parang kayo lang ang nakikinabang. Tila hindi ko malunok ang sarili kong laway nang marinig ang sinabi ng biyenan ko. Sigurado ako na sa pagkakataong ito ang mga sinabi niya patama talaga sa amin ng nanay ko, Miss Winnie. Hindi ko lang alam kung paano i-explain sa kanya na lahat ng meron kami ngayon, material na bagay man o pagmamahal, kusang ibinibigay ni Tim ng walang kapalit. Mabuti na lang bago pa mas lalong manaigan tensyon, dumating na po si Tim at inayos ang kwelyo ng suot niyang polo. Ma, nandito pala kayo. Binilhan mo pala ng bracelet ang biyanan mo ha? Opo. Ako, hindi mo man lang ba naalalang bilhan ha? Napatingin po kaming lahat sa kanya, Miss Winnie. Nagulat ako dahil direkta niyang sinabi kay Tim ang saloobin niya. Yun pala talaga ang dahilan kung bakit kakaibang tono ng pananalita niya. Siguro po nagsiselo siya dahil may bracelet si nanay, samantalang siya wala. Maski ang asawa ko nagulat po sa sinabi ng mama niya. Ma, ano pong ibig niyong sabihin? Bakit siya lang? Hindi mo man lang ba naisip na bumili rin para sa akin ha, nanay mo? Marami naman po kayong alahas Mas mahal pa nga kaysa sa bracelet na yun So, ibig sabihin, dahil may alahas naman ako, hindi mo na ako naaalala, ganun ba? Samantalang pagdating kay Maring Bebang napaka-thoughtful mo. Mama Gina, hindi naman po. Tumahimik ka nga muna, Dayan. Nag-uusap kami ng anak ko Ma, naalala ka namin kahapon.
Pero hindi ako makapagdesisyon kung anong disenyo ng bracelet o kahit anong alahas ang bibilin ko para sa inyo. Alam ko kasi mataas ang standards nyo eh. At baka hindi nyo magustuhan ang mapili ko. Kalokohan! Magsisinungaling pa talaga kayo sa akin. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin na gusto mo lang naman talaga akong kalimutan? Ma, hindi naman po sa ganun. Ano? Si Dayan lang naman sana ang gusto kong bilhan ng bracelet. Naaalala ko kasi dati, nung nabubuhay pa si Papa, ini-spoil ka niya ng alahas. Naisipan kong gawin din yun sa asawa ko, Ma. Oo, sige. Bakit pati si Maring Bebang may alahas na? Suggestion ko lang naman po yun sa asawa ko, Ma. Para kasing buy one take one po ang bracelet na suot namin eh. Dahil sabi nga ng mister ko, reregaluhan niya ako, naisip ko na rin pong bigyan na lang din si nanay. Sa bagay, mukha namang cheap ang bracelet nyo eh. Hindi ko kailangan mainggit. Alam ko naman na pwede akong bilhan ng anak ko kahit anong oras eh. Tama ba, Tim? Huwag po kayong mag-alala, Ma. Mamayang gabi pagkalabas ko sa opisina, dadaan po ako sa jewelry store. Pipiliin ko ang pinakamagandang bracelet para sa inyo. Yan ang gusto ko. Ayoko kasi ng may kapareho eh. Masusunod po, Ma. Nawawala ng gana na sagot ng asawa ko. Alam kong gusto lang niyang ipaliwanag ang side niya pero mukhang hindi tumatanggap ng explanation si Mama Gina. Nakayuko ang ulo na inalalayan ko na lang si Nanay Bebang papunta sa kwarto niya. Nang maihatid ko na siya doon, pasikreto kong pinakinggan ang usapan ng asawa ko at ng mama niya. Alam mo, Tim, simula nang mag-asawa ka, parang nag-iba ka na talaga. Hindi po totoo yun, Ma. Hindi nga ba? Mas alam mo pa ang mga pangangailangan ng biyanan mo kaysa sa sarili mong nanay. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Nakakaya po. Baka mamaya marinig kayo ng misis ko eh. O bakit? Natatakot ka sa asawa mo? Hindi naman po sa ganun. Ayoko lang sa pakiramdam yung parang hindi nyo na nare-respeto ang asawa at biyanan ko eh. Hayaan mo na nga. Kahit ano man ang sabihin ko eh. Alam kong mas pakikinggan mo sila eh. Kinuha niya ang dala niyang mga gulay at binaba sa mesa. Padabog siyang humakbang papunta sa may pinto bago pa lumingon ulit. Puntahan mo ako sa bahay mamaya ah. Kailangan mo rin akong bilhan ng alahas. Sige po, Ma. Kailangan maaga ka ha. Mag-aabang ako sa labas. Aba, hindi pwedeng puro na lang si Maring Bebang na balai ko ang inaatupag mo. Napabuntong hininga na si Tim habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Mama. Kaagad akong lumapit sa kanya. Napansin kong malungkot siyang nakayuko kaya naman nag-aalalang napahawak ako sa braso ni Tim. Han, pasensya ka na ha. Bakit ka humihingi ng pasensya, Han? Wala ka namang kasalanan eh. Alam ko may ugali na talaga si Mama noon pa man. Ayoko lang naman na mag-away kayong dalawa eh. Pero hindi ko pwedeng konsintihin ang masama niyang ugali eh. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanya eh. Pero mukhang minamasama niya ang lahat, Han. Nag-aalala lang ako na baka maging dahilan ito para magkatampuhan kayo. Hayaan mo, Han. Kakausapin ko si Mama kapag malamig na ang ulo niya. Salamat, Hana. Nang sumunod na araw, naging abala kami sa bahay, Miss Winnie. Maaga pa lang, sinorpresa na namin si Nanay Bebang para sa kanyang birthday. Happy birthday po, Nay! Nay, mag-wish po muna kayo bago nyo hipan ng kandila. Naku, may cake pa talaga kayo para sa akin ha. Siyempre naman po, Inay. Birthday nyo ngayon eh. Salamat mga anak. Hindi naman kailangan ng ganito eh. Deserve niyo po yan, Inay. Nay, maghanda na po kayo mamaya ah. Kasi maya-maya lang, darating na ang catering at events organizer na kinuha ko para sa birthday party nyo. Naku, gumastos pa talaga kayo. Sanay na nga ako sa simpleng handaan lang eh. Nay, matagal na po namin itong pinlano. May surprise pa nga kami sa inyo eh. Ano naman yon? Binilhan po namin kayo ng gown na isusuot nyo mamaya. Talaga? Naku, nakakahiya naman, Tim. Huwag kayong mahiya, Nay. Birthday nyo po ngayon eh. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Nanay Bebang, Miss Winnie. Lumaki kaming kapos sa buhay. Pero nang makapagtapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho, unti-unti ko na pong naibibigay kay nanay ang mga bagay na dati pangarap lang po namin. Iba naman ang buhay nila Tim at Mama Gina dahil matagal na po silang may kaya. Kaya mas madalas naming unahin si Nanay Bebang.
Bukod sa madalas siyang magkasakit, kailangan din niya ng kasama sa bahay eh. Si Mama Gina naman, malakas pa at kaya pang asikasuhin ang sarili niya. Han, ako na munang bahala kay nanay ah. Ikaw na lang ang tumingin sa mga tao sa labas para maayos na nila ang garden. Sige Han, mukhang hindi pa rin makapaniwala si nanay sa surprise natin. Paano ba naman kasi mga anak? Hindi ko talaga inakalang ipaghahanda niyo ako ng ganito kalaking birthday party. Kaya dapat, fresh at maganda kayo mamaya, Nay. Magpapapicture po tayo eh. Tama po si Team Nay. Ay, oo nga pala Han. Tawagan mo na rin si Mama. Baka gusto niyang pumunta rito para makasama rin si Nanay sa birthday niya. Ay, oo nga pala. Sandali lang ha. I-speaker ko para marinig nyo rin. Tumawag si Tim sa mama niya. Tahimik kaming nakinig ni Nanay Bebang, Miss Winnie. Ilang ring lang ang lumipas bago sumagot si Mama Gina sa kabilang linya. Nakangiti pang sumenya sa amin si Tim. Hello, Tim. Oh, bakit napatawag ka? Ma, birthday po ngayon ni Nanay Bebang. Susunduin ko na po kayo para dito na kayo mag-lunch. May konting handaan kami rito. Maring Gina, pumunta ka rito. Birthday ko ngayon eh. Ang daming inihandang pagkain ng mga bata. Ah, ganun ba? Tignan ko na lang ha. May lakad pa kasi ko eh. Saan naman po kayo pupunta, Ma? Naku, magpapaparlor ako. Baka matagalan ako. Sige na, kayo na lang ang mag-celebrate. Simpleng salo-salo lang naman yan eh. Hindi na siya naghintay ng sagot. Pinutol kagad ni Mama Gina ang tawag. Napatingin si Tim sa amin ni Nanay Bebang. Halatang nahiya siya sa naging asal ng mama niya. Nginitian ko na lang siya para hindi na siya lalong makonsyus, Miss Winnie. Ang totoo kasi niyan, inaasahan ko na ang magiging reaksyon ni Mama Gina. Oo at hindi nga siya tumatanggi sa mga imbitasyon, pero ayun nga kapag sa tingin niya ay simpleng okasyon lang yon, hindi na siya nagpapakita pa. Hayaan mo na Han, baka may importante lang talaga siyang pupuntahan. Dadalhan na lang natin siya ng mga pagkain mamaya o bukas. Sige, ako na lang muna ang bahala sa mga ihahanda sa garden ha. Basta wag mo na munang intindihin si Mama ha. Oo naman, ayoko masira ang araw ni Nanay eh. Makakapagdiwang din naman tayo kahit wala ang mama mo, iho eh. Tama si Nanay, Tim. Tsaka may kapitbahay din naman tayong inimbitahan, di ba? Hindi naman kailangan na marami tayo dito sa bahay. Ang importante, sabay-sabay tayong magse-celebrate para sa birthday ni Nanay. Tama naman, Han. Pagkatapos, iniwan muna kami ni Tim. Naging abala kami sa paghahanda. Tinulungan kong mag-ayos si Nanay Bebang hanggang sa dumating na nga po ang mga bisita. Dumating ang mga malalapit naming kamag-anak at kaibigan. Nagkaroon kami ng maikling programa bago magsalo-salo. Kinantahan namin si Nanay ng happy birthday, nag-picture taking at makalipas nga po ng ilang oras, nag-abot na rin ng mga regalo ang ilan sa mga bisita, Miss Winnie. Happy birthday po ulit, Inay! Sana nag-enjoy po kayo sa surprise namin. Heto nga po palang regalo namin ni Tim para sa inyo. Nako anak, mukhang mamahalin na naman ito ah. Nay, para po sa inyo yan. Magagamit nyo kapag hinihingal kayo. Tuturuan ko rin po kayo kung paano gamitin yan. Masaya kong ibinigay kay Nanay Bebang ang nebulizer, Miss Winnie. Alam naming malaking tulong yon kapag sinusumpong siya ng hika. Lalo na kapag wala po kami sa bahay. Mahigpit niya akong niyakap. Kita kong naluluha po si Nanay. Alam kong sobrang saya niya sa simpleng regalong yon. Hindi ko alam na magiging dahilan na naman ng panibagong gulo ang binigay ko kay Nanay. Kinagabihan tumawag po si Mama Gina. Pinapapunta niya kami sa bahay nila kinabukasan ng maaga. Kahit pagod na pagod kami mula sa party, hindi na po namin ipinagpabukas ang pagpunta sa bahay ni Mama. Dala ang mga binukod kong pagkain, sumama ako kay Tim para kausapin si Mama Gina. Ma, ano po ba nangyari? May emergency po ba? Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa'yo, Tim. Pakiramdam ko, wala na akong halaga sa buhay mo. Ma, bakit nyo naman po nasabi yan? Lagi ko naman kayong tinatawagan at kinukumusta eh. Ano po ba talaga ang problema? Ito ang problema! Bigla niyang inilapag ang cellphone niya sa mesa. Mabuti na lang at hindi nabasag. Pagtingin ko, puro litrato namin sa birthday ni Nanay Bebang ang nasa screen. Kasama namin si Tim at ang mga bisita. Ang galing nyo! Ang saya pala ng birthday ng balai ko! Hindi man lang ako nakapunta ron! Ma,
Di ba in-invite ko naman po kayo? Ang sabi nyo kasi may lakad kayo kanina eh. Sinabi ko lang yon dahil akala ko simpleng salo-salo lang. Hindi ko alam na nagpa-party pala kayo. Ma, hindi niyo naman po kailangan magalit kay Tim eh. Dinalhan naman po namin kayo ng pagkain. Ano tingin mo sa akin, Dayan? Aabutan niyo lang ako ng mga tira-tira, ha? Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan sa asawa ko, ma. Yan ang problema sa'yo, Tim eh. Kapag asawa mo ang nasasaktan, agad mo siyang pinagtatanggol. Pero ako, kailan mo ba ako inunawa ulit, ha? Kailan mo ba ako huling dinalaw nang hindi ako nagyayaya, ah? Pwede bang tayo na lang muna mag-usap, ma? Hindi, mas gusto kong nandito rin ang asawa mo. Dapat marinig niya ang sasabihin ko. Wala namang kinalaman si Dayan rito eh. Wala, syempre meron. Nanay niya ang lagi mong inuuna. Siya ang lagi mong ginagastusan. Kaya dapat marinig din niya kung ano ang totoong nararamdaman ko. Ma, hindi naman po kailangan mag-away kayo ni Tim. At ikaw rin, akala mo ang bait-bait mo, ha? Baka nga kapag wala ako sinisiraan mo na ako sa anak ko eh. Hindi ko naman po gagawin yun sa inyo, ma. Talaga lang ha? Hindi sana ako magagalit sa'yo kung simula nang ikasal kayo, hindi mo inilayo sa akin ang anak ko. Ewan ko ba kung anong meron sa'yo? Kahit saan ka pumunta, laging nakabuntot si Tim. Ma, tama na po. Sumusobra na kayo eh. Ikaw ang sumusobra. Nakakatampo ka na ha. Nagagawa mong paghandaan ng birthday ng iba, pero birthday ng sarili mong mama, parang nakalimutan mo na. Man naman, kailangan ba talaga na magkaganyan kayo? Hindi ko nakakalimutan ng birthday nyo. Sa susunod na linggo pa nga yun, di ba? Mabuti naman at alam mo, kung gusto mong makabawi, paghandaan mo rin ang birthday ko. Ma, next week pa naman po yun eh. Ano kung next week pa? Kaya nga dapat ngayon pa lang pinagpaplanuhan mo na. Gusto ko ng malaking birthday party mas bongga kesa sa ginawa mo para sa biyenan mo. Sige na po, ma. Ako na po ang bahala. Pero pakiusap lang. Huwag niyo na pong sirain ang araw na ito, please. Napabuntong hininga si Tim bago siya humarap sa akin. Hindi ako makapaniwala na halos sa bawat pagkikita nila ni Mama Gina, nauuwi po lagi sa pagtatalo, Miss Winnie. Ngayon ko rin nakita kung gaano ka-demanding ang biyanan ko. Pagkasakay namin sa kotse pa uwi, marahan ko pong hinawakan ng kamay ng asawa ko. Pasensya ka na ha, dahil kay Nanay Bebang nag-aaway na naman kayo ng mama mo. Han, ilang beses ko na rin sinabi sa'yo, di ba? Wala kang kasalanan. Walang kasalanan si Nanay Bebang. Ganun lang talaga si Mama eh. Minsan kahit ako, nahihirapan na rin siyang intindihin eh. Baka nagsiselos lang talaga siya. Wala naman siyang dapat pagselosan eh. Malay mo, napapansin niya na mas marami tayong naibibigay kay Nanay Bebang kesa sa kanya. Kahit mas malaki ang naibibigay natin kay Nanay Bebang, sana maintindihan ni Mama na ginagawa lang natin yun para maalagaan ng maayos ang nanay mo. Ano nga magagawa natin? Alam mo naman kahit anong paliwanag mo, hindi siya nakikinig. Yun nga eh. Nahihiya tuloy ako sa'yo at kay nanay. Han, ano ka ba? Mag-asawa tayo. Wala kang dapat ikahiya sa akin. Salamat, Han. Ang bait niyo talaga ni Nanay Bebang sa akin. Mahal na mahal kita, Han. Kahit anong dumating sa atin, magkasama natin yung haharapin. Kahit si Mama ang kalaban? Oo naman. Pero wag kang mag-isip ng masama sa mama mo, ha? Hindi natin siya kalaban. Ikaw talaga, oo. Sana lang balang araw, maintindihan ni Mama na mali ang iniisip niya. Sana nga, Han. Halika na, tara na. Uwi na tayo. Sige. Gumaan kahit papano ang pakiramdam ko habang pauwi po kami ni Tim. Pero bago kami dumiretso pa uwi, dumaan muna kami sa grocery para bumili ng mga kailangan sa bahay. Buti na lang naalala nating dumaan dito. Halos wala na palang laman ng ref. Oo nga. Baka mamaya maghanap si nanay ng mga kailangan niya kapag magluluto na siya eh. Kumpleto na ang mga sangkap na kailangan niya. Tsaka binabantayan ko rin kung anong mga kinakain niya. Ayoko nang magkasakit ulit si nanay eh. Mabuti na lang. Nakikinig si nanay sa atin. Si Mama kasi, konting sermon ko lang. Nagtatampo na kagad. Ganun ba? Oo eh. Nakita mo naman kanina, di ba? Ayaw niya talagang nasasabihan kapag feeling niya, pinapakialaman siya. Oo nga eh. Han, pagkatapos natin dito pwede ba tayong dumaan sa department store? Oo naman. May bibilhin ka ba? Meron eh.
May nakita akong magandang damit para sa'yo. Hindi lang naman mga nanay natin ang gusto kong i-spoil. Siyempre, ikaw rin. Ikaw talaga ha, no? Lagi mo na lang kaming iniisip. Minsan naman, sarili mo naman ang unahin mo. Hindi nga kita nakikitang lumalabas kasama ng mga kaibigan mo eh. May pamilya na ako. May tamang oras para sa barkadahan. Pero hindi ngayon yun. Mas kailangan kitang alagaan, lalo na't buntis ka. Tsaka, kailangan din nating alalayan ang nanay mo, di ba? Ay nako, mas lalo tuloy kitang minahal. Mahal din naman kita, Han eh. Halika na nga. Tara! Pagkatapos naming maggrocery, inilagay muna ni Tim ang mga pinamili sa kotse. Pagkatapos, umakyat kami sa department store. Doon niya ako binilhan ng ilang maternity dresses. Pati si Nanay Bebang, binilhan po niya ng bagong sandals. Kaya pagdating namin sa bahay, kitang-kitang saya sa mukha ni Nanay. Nay, para po sa inyo yan. Si Tim po ang bumili. Talaga anak? Naku, ang ganda naman ito. Napansin ko po kasi na luma na ang sandals nyo eh. Naisip ko, panahon na para palitan po yun. Naku, salamat talaga, iho. Pero sana wag na kayong laging gumagastos. Okay lang po yun, Inay. Gusto lang talaga kayong pasayahin ni Tim. Kahit na, mas mabuti pa rin mag-ipon kayo para sa baby nyo. May ipon naman po kami, Nay eh. Ay, ikaw talaga, Nay, oh. Picture muna tayo, Nay. Isuot nyo yung bago nyong sandals, ha? Oo nga, Nay. Para naman makita namin. Mga anak, may sasabihin lang sana ako eh. Huwag sana kayong magagalit, ha? Ano po yun, Nay? Kasi binilhan niyo ako ng sandals. Paano naman si Maring Gina? Baka magalit na naman sa akin ang balai ko. Naku, wag nyo na pong isipin yun. Marami pong sandals si Mama sa bahay. Halos araw-araw nga. Iba-ibang sinusuot niya eh. Ganun ba? Ayoko lang kasing pagmulan na naman yun ng away eh. Napailing na lang po ako, Miss Winnie. Kilala ko po si Nanay. Ayaw lang talaga niyang magkaroon ng gulo. Pero nasa isip ko rin, paano kung malaman na naman ni Mama Gina ang tungkol sa binili namin? Sigurado akong may masasabi na naman siya. At tama nga po ang hinala ko. Kinabukasan dumating si Mama Gina sa bahay. Mabuti na lang at wala si Nanay Bebang dahil may check-up siya sa klinik kasamang pinsan ko. Totoo bang binilhan niyo ng bagong sandals ang nanay ni Dayan, ha? Opo, Ma. Regalo lang po. Napadaan lang kasi kami sa department store kahapon. Regalo lang. Ang bilis niyo talagang gumastos para sa kanya, ha? Ma, simpleng sandals lang naman po yun. Ako, kailan niyo ba naisip na regaluhan din ako, ha? Ma, hindi naman po sa ganun. Tsaka marami na po kayong sandals sa bahay, di ba? Huwag mo na akong palusutan pa. Kung kaya mong bilhan ang biyanan mo, dapat mas maganda pang binibigay mo sa sarili mong mama. Alam mo namang gusto ko pa rin ng mga brand na ganun. Ma, hindi naman po kayo nakakalimutan ni Tim. Talaga ba? Kasi sa nakikita ko, siya lagi ang nauuna. Tapos ako, laging sa susunod na lang. Di naman po ganun ang ibig sabihin ng asawa ko, Ma. Hindi ako papayag na siya lang ang laging may bago, no? Bilhan mo rin ako. Ha? At ayoko nung kagaya ng sandals ng balai ko, ha? Gusto ko branded. Mas mahal. Mas maganda. Kung magkano ang ginastos nyo sa biyanan mo, dapat mas higit pang sa akin. Mama mo ko! Ma, pwede bang sa susunod na linggo na lang, ha? Kahapon lang po kasi talaga kami napadaan sa mall eh. Aba, ako paghihintayin mo, ha? Pero kapag biyanan mo ng bibigyan, isang galaw lang, may regalo kagad. Ma, bakit naman po kailangan pa natin palakihin ang bagay na ito? Kasi nakakapagod natin. Kailangan pa kitang pagsabihan bago mo ako maalala. Yun ang pinupunto ko rito. Talaga, Ma? Saan po ba ako nagkulang? Kahit may asawa at sarili na akong pamilya, pinabayaan po ba kita? Bakit hindi ba? Bihira ka nang dumadalaw sa akin eh. Pero sa biyanan mo, halos hindi mo maiwan. Kapag may kailangan siya, nandyan ka kagad. Kapag may gusto siya, ibinibili mo kagad. Samantalang ako, parang kailangan ko pang makiusap para maalala mo lang. Ma, tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Ikaw, tumahimik ka muna ha. Sabat ka ng sabat eh. Huwag mo akong lokohin. Alam kong gusto mong sa nanay mo lang umiikot ang atensyon ng asawa mo. Ma, sobra na po yan. Si Dayan ang sinisisi mo kahit wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo.
Eh anong gusto mong isipin ko? Simula nang mag-asawa ka, sila na ang naging mahalaga sa'yo. Alam niyong hindi po yan totoo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tim. Napaatras ako nang makita ko ang galit sa mukha niya. Halatang ubos na po ang pasensya niya. Pero mas nagulat ako nang dumating si Nanay Bebang. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin, halatang nagtataka sa nangyayari. Teka, ano bang nangyayari rito? Bakit kayo nag-aaway? Nandito ka rin pala, Balae. Nay, Aba, Mare, mabuti naman at nandito ka na. Mag-usap nga tayo. Gusto kong malinawan kung bakit parang sa'yo lang umiikot ang mundo ng anak ko. Ano bang ibig mong sabihin? Mama, wag niyo naman pong idamay si nanay Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo Wala? Sigurado ka? Simula nang naging balai ko si Maring Bebang, pakiramdam ko, unti-unti niyang inaagaw ang anak ko. Mare, wag kang magalit. Hindi ko naman hinihingi ang mga binibigay sa akin ni Tim. Pero tinatanggap mo naman. Tanggap ka lang ng tanggap. Hindi mo ba napapansin, ha? Lagi kang may pasalubong. Lagi kang inaabutan ng pera. Samantalang ako, kailangan ko pang magsabi bago niya maalala. Hindi ko naman siya inuutusan, Balae. Bukal sa puso niya ang pagbibigay ng mga bagay na yon. Siyempre, yan ang sasabihin mo. Kung baliktarin kaya natin ang sitwasyon, ha? Si Dayan naman ang mas piliing kasama ako kaysa ikaw. Tignan natin kung hindi ka rin masaktan. Ma, tama na po. Huwag naman po kayong mag-away Hindi po pwedeng ma-stress si nanay tama na ma. Nakakaya na ho eh. Kung wala ka ng magandang sasabihin, umuwi na lang po kayo. Tahimik na tumalikod si Tim at lumabas ng sala. Yumuko na lang ako habang si Nanay Bebang ay napapailing na lang at tahimik na tumingin kay Mama Gina. Hindi ko po alam kung bakit bigla akong nalungkot para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, hindi ko siya nakita bilang kontrabida. Isa lang siyang ina na takot maiwan at nagseselos dahil pakiramdam niya unti-unti nang lumalayo sa kanya ang nag-iisa niyang anak. Ilang sandali pa, galit na umalis si Mama Gina. Hindi na rin siya nagpaalam sa akin. Naitanong ko po tuloy sa sarili ko kung bakit ganun na lang ang sama ng loob niya kay nanay. Hindi naman sila kailanman nagkaroon ng personal na alitan, Miss Winnie. Kung mas nabibigyan man po namin ng oras at pag-aalaga si nanay, dahil lang po yun sa hika niya na madalas umatake. Hindi ibig sabihin no na mas mahal po namin siya. Pareho naman po silang mahalaga sa amin ni Tim Nay, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak. Naisip ko lang, baka kailangan na talaga naming mag-usap ng balai ko. Hindi na biro ang dinadala niyang sama ng loob sinasaway naman po siya ni Tim, Nay. Hindi ko rin po maintindihan Basta kapag may bago kayong gamit o binibigyan kayo ni Tim ng pera, gusto niya meron din po siya. Minsan mas gusto pa nga niyang higitan kung anong meron kayo Naiintindihan ko naman siya kung bakit ganun na lang ang pagsiselos niya. Nag-iisa lang naman kasi niyang anak si Tim. Hindi naman po sapat na dahilan yon para lagi na lang siyang magalit sa atin. Pasensya ka na rin, anak. Imbis na tahimik ang buhay niyo nadadagdagan pa ang problema niyo ng dahil sa akin. Naku, okay lang po yun, Nay. Parte na siguro ito ng buhay naming mag-asawa. Tsaka kapag pinagkatiwala kita sa mga kapatid ko, malamang po niyan pababayaan ka rin lang nila. Buti na lang at mahaba ang pasensya mo, anak. Hindi mo sinasagot ng pabalang ang biyenan mo. At yun ang wag na wag mong gagawin, ha? Ay, basta kayo, Nay. Wag na wag kayong gagaya kay Mama Gina, ha? Kapag may problema po kayo, sabihin nyo kagad sa amin. Huwag kang mag-alala, Dayan. Kilala mo naman ang nanay mo. Wala akong tinatago sa'yo. Makalipas po ang ilang araw, naging payapa na rin po kami. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lalo niya akong hindi pinapayagang gumawa ng mabibigat na trabaho. Nag-aalala nga ako, Miss Winnie, kasi kahit may sakit si nanay, siya pa rin po ang nag-aalaga sa akin. Dayan, ako na rito. Maupo ka na lang, baka mapagod ka niyan. Nay, kaya ko pa naman po Wag na, buntis ka Mas importante ang kalusugan ng apo ko. Tama si nanay. Magpahinga ka na munahan. Nahihiya na nga ako sa inyo Parang wala na akong ginagawa sa bahay. Ano ka ba? Anak kita. Natural lang na alagaan kita. Mabuti nga nandito si Nanay Bebang
Kampante ko kapag nasa trabaho ako. Dahil alam kong may nag-aalaga sa'yo. Ang swerte ko talaga sa inyo. Napangiti ako habang hinihimas ang tiyan ko, Miss Winnie. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ni Nanay Bebang sa akin at sa magiging anak namin. Pagkalipas po ng ilang araw, dumalaw kami kay Mama Gina. Pagpasok pa lang namin, halata nang hindi maganda ang mood niya. Aba, naalala niyo rin pala akong dalawin. Manaman, naging busy lang po talaga kami nitong mga nakaraang araw. Busy? Pero sa nanay ni Dayan, parang lagi kayong may oras. Ma, Hindi naman po maiiwasan yun, Ma. Doon po kasi kami nakatira. kahit na, lalong nasasanay si Maring Bebang dahil halos lahat na lang kayo ang gumagastos para sa kanya. Maano po ba talaga ang problema? Bakit kapag sinanay Bebang ang usapan, parang galit na galit kayo eh? Kasi nakikita kong ginagawa mo eh. Lahat ng oras, atensyon at pag-aalaga mo, nasa biyenan mo. Samantalang ako, parang kailangan ko pang makiusap para maalala mo. Hindi naman po sa ganon, Ma. Hindi ba? Sabihin mo nga, kailan mo huling naisip na bilhan mo ng pasalubong ang nanay mo nang hindi ako humihingi? Huwag niyo naman pong ikumpara ang trato ko sa inyo ni Nanay Bebang. Kayong dalawa po ang magulang ko. Paano hindi ko nga ikukumpara? Pakiramdam ko, mas naging nanay mo pang balay ko kesa sa akin. Ma, kumalma po muna kayo. Nagpunta nga po kami dito dahil gusto namin kayong dalawin. Ayoko pong isipin nyo na hindi patas ang pagtingin namin sa inyo ni nanay. At ikaw, sumasagot ka na rin sa akin ngayon. Ang tapang na ng loob mo ah! Hindi po ako sumasagot ng pabalang sa inyo, ma. Nagpapaliwanag lang naman po ako. Pasensya ka na, Hana. Kung alam ko lang na magiging ganito ang pagkikita namin ni Mama, sana hindi na lang tayo pumunta rito eh. Haya na naman! Bakit ba takot na takot kang masaktan ng asawa mo, ha? Nakakapagod ka na, Ma. Kahit anong paliwanag ko, ayaw niyo naman makinig sa akin eh. Aba, ako pa ngayon ang mali, ha? Ganun ba? Tara na, Han. Umalis na tayo. Mukhang hindi naman masaya si Mama na nandito tayo eh. Ma, sige na! Umalis na kayo! Tutal, mas importante naman sa inyo ang balai ko kesa sa akin! Wala na po akong nagawa ng hawakan ako ni Tim at ilabas ng bahay, Miss Winnie. Napalingon pa ako at nakita kong nakatanaw si Mama Gina sa bintana. Kahit galit ang mukha niya, parang may lungkot din po sa mga mata niya. Halika na, Han. Okay. Siguro, hindi na muna ako dadalaw kay Mama. Sa tuwing pumupunta ako rito, nauuwi lang sa pagtatalo ang pagkikita namin eh. Ang hirap din ang pinagdaraanan niya. Kinakain na siya ng matinding pagsiselos, Han. Sana naman maging kalmado siya. Nahihiya ako kasi nadadamay ka sa problema namin eh. Okay lang yon, mag-asawa tayo, Tim. Kasama talaga ako sa lahat ng pinagdaraanan mo. Kahit na, ayoko maapektuhan ka. Ayokong maging malungkot din ang bata dyan sa tiyan mo. Han, wag mo akong alalahanin. Naiintindihan ko rin naman si Mama Gina eh. Salamat, Hana. Kahit madalas ka masaktan sa mga sinasabi niya, mabait ka pa rin. Siyempre naman, mahal kita, Han. Kaya tanggap ko ang lahat ng parte ng buhay mo. At kasama na doon si Mama Gina. Alam ko naman po na pagsiselos ang ugat ng galit na nararamdaman ni Mama Gina, Miss Winnie. Yun po dahil nagsiselos siya kay Nanay Bebang ko. Nag-iisa niyang anak si Tim. Alam kong simula nang maikasal kami ng asawa ko, naninibago siya lalo na at minsan na lang kaming makadalaw talaga sa kanya. Pero hindi ko po akalain na mas lalala pa palang akala ko ay maliit lang na problema. Madalas niyang sinisiraan si nanay sa social media. Nagpaparinig siya at kung ano-anong masamang salita ang ibinabato niya kay nanay. Kaya naman po nagpa siya kung kausapin siya isang araw nang hindi ko kasama si Tim. Oh, nandito pala ang manugang ko. Anong kailangan mo? Ma, dinadalaw ko lang po kayo. Alam mong buntis ka? Naglalakad ka ng mag-isa? Hindi ka ba nag-iingat ha? Gusto ko lang po kayong kumustahin. Hindi na kailangan. Isa pa, bakit mo naman ako kukumustahin? Ang sarili ko nga anak bihira akong kumustahin. Ma, gusto ko lang po sanang humingi ng sorry. Sorry? Para saan? Magiging totoo lang po ako Alam ko pong nasasaktan kayo kasi pakiramdam nyo, mas espesyal ang pag-aalaga namin kay nanay. Hindi lang pakiramdam, Dayan. Kitang-kita ko naman
Sabihin mo nga sa akin, ano bang merong kay Maring Bebang at halos lahat ay ibinibigay niyo sa kanya? May iba naman siyang mga anak. Bakit parang kayo lang ang laging umaalalay sa kanya? May sakit po kasi si Nanay, Mama Gina. Alam kong masakit sa loob niyo na nakikita niyo kaming laging nag-aalaga sa kanya. Pero bumabawi lang po ako eh. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng pagkakataong maalagaan siya ng husto. Alam mo, Diane, hindi naman ako masamang tao eh. Nasasaktan lang talaga ako kapag nakikita kong kayang-kaya niyong alagaan ang nanay niyo. Naiisip ko kung bakit parang hindi niyo magawa yun sa akin. Hindi naman po ganun ang tingin namin sa inyo, Ma. Mahal din po namin kayo. Mahal? Eh kung mahal niyo ako, bakit pakiramdam ko lagi akong nahuhuli sa priority niyo? Kapag si Balaing Bebang nang may kailangan, nandyan kayo kagad. Hindi naman po namin intensyon na iparamdam yun sa inyo eh. Pasensya na po kung ganun ang dating sa inyo. Ewan ko ba. Siguro ako lang talaga ang nahihirapang tanggapin na may sarili ng pamilya ang anak ko. Hindi po kayo mawawala sa buhay namin, Ma. Kayo pa rin po ang ina ni Tim at wala pong makakapalit doon. Tahimik lang si Mama Gina, Miss Winnie. Hindi siya sumagot. Pero napansin kong hindi na ganon kataliman tingin niya sa akin. Para bang kahit papano, nabawasan ang bigat ng loob niya. Nagpaalam na rin po ako at umuwi na. Akala ko unti-unti na pong maaayos ang lahat, pero nagkamali rin po pala ako. Kinabukasan may ginawa na naman si Mama Gina na mas lalo pang nagpalala ng gulo naming mag-anak. Nang kumprontahin siya ni Tim, hindi na rin niya itinanggi yon. Ma, totoo bang kung ano-anong sinasabi niyo tungkol kay Nanay Bebang, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ano pong totoo? Na simula nang ikasal ka, hawak na hawak ka na ng pamilya ng asawa mo dyan sa leeg mo. Ma, alam niyo pong hindi totoo yan. Ipinaliwanag ko na po yun sa inyo Siyempre, ipagtatanggol mo ang nanay mo. Wala naman pong ginagawang masama si Nanay Bebang, Ma. Sa katunayan nga, siya pa ang tumatanggi sa lahat ng tulong na binibigay namin eh. Nagpapanggap lang siya. Hindi mo lang napapansin, unti-unti ka nang nilalayo sa akin. Kayo lang po ang nag-iisip ng ganyan. Basta tandaan mo, Tim, hindi lahat ng mabait sa harapan mo, mabait din kapag nakatalikod ka. Pero huwag kang mag-alala. Para magising ka sa katotohanan, ako na ang kikilos para sa'yo. Hindi na ako nakasagot sa sinabi ng biyanan kong yon, Miss Winnie. Habang nakatingin ako kay Mama Gina, lalo kong naramdaman na hindi si Nanay Bebang ang totoong kalaban niya. Ang totoo, hindi niya lang matanggap na may kaagaw na siya sa atensyon ng anak niya. Kaso gustuhin ko man siyang intindihin, hindi ko na po alam kung bakit may nararamdaman akong kakaiba sa mga kilos at pananalita niya. Na imbis dapat kong baliwalain yon, dapat ko pa palang bantayan. Ilang linggo pagkatapos ng usapang yon, nagplano kaming mag-family outing, Miss Winnie. Dahil buntis po ako, gusto ni Tim na makapag-relax kami kahit isang araw man lang. Han, tara. Mag-outing tayo. Oo, sige. Isama rin natin si Nanay Bebang. Bihira ni naman siyang makalabas eh. Oo nga. Deserve din ni Nanay na mag-enjoy. Maliban kay Nanay, kailangan din natin isama ang mama mo. Naku, wag na Han. Manggugulo lang si Mama dun eh. Saka imbis na makapag-relax tayo, may stress lang tayo dahil maarte si Mama eh. Gusto niya palaging sosyal. Gusto ko lang naman umiwas sa guluhan. Sigurado ako kapag nalaman na naman to ni Mama, mag-aaway na naman kayong dalawa. Hayaan mo na si Mama. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Halika na. Puntahan na natin si Nanay Bebang sa kwarto niya. Oo, sige. Magkasama kaming pumunta ni Tim sa kwarto ng nanay ko. Alam kong nagpapahinga siya ng ganitong oras pero hindi naman siya natutulog. Ilang beses lang akong kumatok at agad niya kaming pinagbuksan ng pinto. Pagkakita pa lang niya sa amin, napansin na naming matamlay siya at namumutla. Oh, mga anak, may kailangan ba kayo? Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit parang namamalat po kayo? Hindi ko rin nga alam, ihay. Pagkagising ko kaninang umaga, masama na kagad ang pakiramdam ko. Muli po ba kayong inaatake ng hika? Nay, bakit hindi niyo po sinasabi sa amin? Hindi naman ganon, iho. Hindi ako hinihingal. Basta pagising ko na lang talaga parang nangihina na ako. Nay, iniinom niyo po ba ang maintenance niyo? Baka naman po hindi kayo nakakainom. Kasi
Hindi na nakasagot si nanay, kaya ako na mismo ang lumapit sa bedside table niya. Isa-isa kong sinilip ang mga gamot niya. Kumunot ang noo ko nang makita kong halos ubos na pala ang mga ito. May ilan pang hinati na lang niya kahit dapat buo ang iniinom niya. Inay, bakit hindi niyo po sinabi sa amin na ubos na pala ang maintenance niyo? Hayaan mo na anak. Inutusan ko naman ang kapatid mo na bilhan ako Pero nagastos daw niya ang pera niya Kailangan daw kasi ng gatas ng pamangkin mo. Kaya hinahati-hati ko na lang muna ang gamot para tumagal. Nay naman, bakit sa kanila pa kayo nagpabili? Alam niyo namang hindi sila maaasahan nahihiya na kasi ko sa inyong mag-asawa anak Lagi na lang niyo akong inaalagaan. Ayoko namang dumagdag pa sa isipin niyo. Pero tignan niyo po ang nangyari Pati pambili niyo ng gamot, ginamit nila sa ibang bagay. Nay naman, sa susunod po, sa amin na lang kayo magsabi. Magkakasama naman tayo dito sa bahay Sige na, Han. Huwag mo nang pagalitan si nanay. Ako nang bibili ng maintenance niya. Pero Han, Sige na. Huwag na natin palakihin to. Maliit na bagay lang naman to napabuntong hininga na lang ako at tumango sa asawa ko. Humingi muna ako ng paumanhin kay nanay bago namin siya iniwan para makapagpahinga. Pagkatapos noon, sumama po ako kay Tim papunta sa butika. Pagdating namin doon, nagkataon naman nandun din si Mama Gina. Mukhang may bibilihin din siya. Hindi niya nakita na kasama ko si Tim dahil may kausap pa na pharmacist ang asawa ko. Ay, Mama, kayo po pala. Oh, nasa na naman ang asawa mo? Huwag mong sabihin na inuna mo na namang alagaan ang nanay mo kesa sa sarili mong pamilya. Hindi naman po ganon, Ma. Nandito po si Tim. Ano po bang bibilhin niyo? Ako na po ang magbabayad. Sigurado ka ba, ha, Iha? Baka naman masama ang loob mo sa akin dahil hindi naging maganda ang huli nating pag-uusap. Kalimutan niyo na po yon, Ma. Oo nga po pala. May dala naman po akong pera. Tsaka may kinukuha pong gamot si Tim. Ano bang binibili ng asawa mo? Han, okay na. Kumpleto na ang isang buwan maintenance ni nanay. Maintenance! Okay, gets ko na. Maintenance para kay Maring Bebang. Biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Mama Gina. Kanina, kalmado lang siya. Pero nang marinig niya ang sinabi ni Tim, napalitan na naman po yun ng matinding lungkot at pagtatampo. Bahagya pang nanginig ang labi niya habang nakatingin sa amin. Napayuko na lang ako nang maramdaman kong sa akin siya nakatitig. Kaya naman pala ang bilis mong magsabing ikaw na ang magbabayad ng bibilhin ko. Kasi naunahan na pala ako. Isang buwang maintenance kagad ang binili ng anak ko para sa kumari ko. Ma, hindi naman po ganun ang... matanda lang ako, Dayan. Hindi ako bingi. Ma, pwede ba? Nasa butika tayo, marami pong tao. O bakit? Nahihiya ka? Kapag si Maring Bebang ang kasama nyo, parang proud na proud pa kayong ipakita ang pag-aalaga nyo sa lahat. Pero pag ako na ang nagsalita, bigla kayong nahihiya, ganun ba? Ma, wag naman po sanang ganun ang isipin nyo. Wag nyo na nga akong lokohin pa. Kitang-kita ko naman ang nangyayari. Konting pakiusap lang ni Maring Bebang, oo kagad kayo. Samantalang ako, kailangan ko pang magsalita bago nyo maalala. Hindi po yan totoo, Ma. Talaga ba? Kasi ang nakikita ko, mas importante na sa inyo si Maring Bebang kesa sa sarili niyong mama. At habang tumatagal mas lalo niyo akong isinasantabi. Mangiyak-ngiyak na tinalikuran kami ni Mama Gina, Miss Winnie. Akma ko sana siyang hahabulin pero pinigilan ako ni Tim at marahan niya akong hinila. Kita mo na? Ganyan talaga si Mama. Sobrang selosa at demanding. Kahit sino, pinapatulan niya kapag nagsiselo siya. Gusto ko lang sanang ako nang magbayad ng bibilhin niya. Nag-guilty talaga ako Hindi mo kailangang magiltihan. Matagal nang ganyan si Mama Alam kong paulit-ulit na lang, pero pakiusap Huwag mo na lang siyang patulan. Malungkot kong pinanood si Mama Gina habang padabog na naglalakad palayo sa amin. Ramdam kong sobrang sama na talaga ng loob niya. Si Tim naman halatang iniiwasan na muna ang mama niya. At matapos nga naming mabili ang maintenance ni Nanay Bebang, itinuloy pa rin namin ang plano naming mag-beach. Nay, sama po kayo sa amin ha. Kailangan nyo rin pong makalanghap ng sariwang hangin at makapag-relax kayo. Naku, wag na anak. Maka-istorbo lang ako Okay naman ako rito sa bahay. Ay, hindi naman po, Nay. At minsan lang naman po ito
Masarap din pong magpahangin sa beach. Sigurado ba kayo doon ha, mga anak? Oo naman po, Nay. Family outing natin to. O sige na nga. Maraming salamat sa inyo, mga anak ko. Napangiti ako nang makita kong excited si Nanay Bebang. Halatang matagal na rin po siyang hindi nakakalabas eh. Masaya ang naging outing namin sa beach. Nag-ihaw kami ng isda, gumawa ng salad, nagkwentuhan at naligo sa dagat. Halos ayaw pa akong layuan ni Tim dahil baka raw madulas ako. At pagkatapos po ng outing, nag-post si Tim ng ilang litrato namin sa social media. Hindi namin inaakalang makikita kagad yun ni Mama Gina. Kinabukasan, dumaan kami sa bahay niya. Nung una, tahimik lang po siya. Pero nang makaupo kami sa sala, nagulat ako dahil bigla siyang nagtaas ng boses. Ha! Ang saya pala ng outing niyo, no? Nakita ko sa social media. Mukha kayong isang happy family. Opo, Ma. Biglang outing po yun eh. Wala kasi akong pasok sa opisina dahil holiday. Biglaan? Pero nakapagplano kayo kagad. At sa isang mamahaling beach pa kayo nagpunta. Opo. May sasakyan naman po eh. Saka hindi naman kailangan ng matinding effort para makapag-outing, di ba? Tama ka naman. Pero bakit hindi niyo ako sinama, ha? Paano ko po gagawin yun? Nag-walk out kayo kahapon. Ginawa ko yon dahil nagtatampo ako sa'yo. Hindi mo man lang ba naisip, ha, anak? Ang saya ng buhay niyo. Kompleto kayo. Samantalang ako rito nag-iisa. Ma, balak naman po talaga namin kayong yayain eh. Totoo po, Ma. Kaso nag-walk out kayo kahapon, kaya hindi na namin nasabi. Diyan kayo magaling eh. Ako na naman ang masama. Nagpaplano kayo ng outing pero hindi sumagi sa isip niyong isama ko. Ma, akala po kasi namin may lakad kayo eh. Bakit? Tinanong niyo ba ako ha? Hindi naman, hindi ba? Siguro nga dahil may nahanap ka ng ibang nanay, no? Kaya malakas na ang loob mong baliwalain ako. Nahihirapan lang kasi kung imbitahan ka, Ma. Dahil ang taas ng standards niyo eh. Anong mataas ang standards? Natural lang naman na dapat kapag kasama ako, magandang klase ang lahat ng ipapakita mo sa akin. Yung mga ibibigay mo, magaganda rin. Gusto ko bongga, sosyal, mamahalin. Kita nyo na? Sa bibig nyo mismo nang galing. Paano ko kayo may isasama sa outing namin? Simple lang naman ang gusto namin, Ma. Lalaitin nyo lang ang mga makikita nyo ron. Kalokohan yan. Nagmamatigas ka lang. Bakit ba ayaw mo na lang sabihin sa akin na pinalit mo na si Maring Bebang sa pwesto ko bilang mama mo? Pasensya na po kayo, Ma. Hindi namin sinasadya na saktan kayo. Hindi sinasadya. Halata namang mas importante na sa inyo ang balai ko kaysa sa sarili mong ina. Huwag naman po kayong mag-isip ng ganyan. Kung wala akong pakialam sa inyo, hindi na sana kami pumunta rito. Kahit halos na uuwi na lang sa away ang bawat pagbisita namin dito. Paano nga ako hindi magseselos? Siya ang kasama niyo sa outing. Siya ang kasama sa mga litrato. Siya ang lagi niyong inuuna. Kapag may binibili kayo, siya kagad ang naiisip niyo. Tapos ako, kailangan pang magparinig bago niyo maalala. Habang nagsasalita si Mama Gina, napansin ko pong namumula na ang mga mata niya. Napahawak ako sa braso ni Tim. Alam kong naiiyak na ang biyenan ko. Han, Hindi ko talaga maintindihan yan si Mama eh. Kahapon, galit na galit siya. Ngayon naman, umiiyak. pakinggan na lang muna natin siya. Napalingon ulit kami kay Mama Gina. Nakatalikod na siya sa amin. Naalala ko noon, Miss Winnie, ganito din si Nanay Bebang nang makapag-asawa na ang kuya ko. Pero nakalimutan niya rin kagad ang lungkot dahil nandun naman ako at inaalo si Nanay. Tahimik lang akong nakatayo ron, Miss Winnie. Hindi ko alam kung paano siya mapapakalme. Pero makalipas ang ilang sandali, pinunasan niya ang mga luha niya bago muling nagsalita. Tandaan niyo ito. Simula gayon, hindi na ako papayag na laging nakakalamang ang balai ko. Kapag may binili kayo para sa kanya, gusto ko mas maganda ang para sa akin. Kapag may lakad kayo, gusto ko akong unang yayayain. Ayokong habang buhay akong pangalawa sa paningin ng sarili kong anak. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Susundin ko po ang sinabi nyo. Basta huwag na kayong magagalit kay Nanay Bebang. Baka naman napipilitan ka lang. Ma, hindi naman po ako napipilitan. Alam ko po kung anong ginagawa ko. Mabuti naman. Baka mamaya ngayon lang to, ha? Sa susunod, makalimutan mo na naman. Hindi po mangyayari yun, Ma.
Tahimik niyang sagot na ikinatango ko na lang din. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap na yon, napansin ko pong may nagbago nga kay Mama Gina. Madalas siyang tumatawag sa cellphone ni Tim kung ano-anong bagay ang hinihingi niya. Para bang sinasadya niya na wala si Tim sa bahay para kung kailanganin namin ng tulong ng asawa ko, hindi ko siya mapapapunta kaagad. Kagaya na lang ngayon. Han, ayos ka lang ba? Mukha kang balisa eh. Ayos lang naman ako, Han. Ikakatanggap ko lang ng tawag ni Mama eh. Pinapapunta ako sa bahay niya. Oh, bakit kaya? Di ko nga rin alam eh. Gusto mo bang samahan na kita? Pero Han, buntis ka. Ayoko mapagod ka ng sobra. Han, mas mabuti nga makapag-exercise ako, hindi ba? Sigurado ka ba? Oo naman. Tumango si Tim kaya napanatag na po ako. Gusto ko rin kasing makita ang biyanan ko eh, para malaman ko kung ano nga ba talaga ang problema. Hindi naman kasi sinabi ko anong nangyari eh. Pagdating namin sa bahay ni Mama Gina, naabutan namin siyang nakahiga sa sofa. Sinabi niya sa amin na may sakit siya, Miss Winnie. Kaya inilagaan namin siya kagaya ng ginagawa namin kay Nanay Bebang. Pero habang nasa butika si Tim at bumibili ng gamot, hindi sinasadyang narinig ko si Mama na panay ang tawa habang may kausap sa cellphone. Namutla ako nang marinig ko ang paulit-ulit niyang pagkukwento kung paano niya niloko si Tim para mapabayaan ko si Nanay Bebang. Dahil sa narinig, kinuhanan ko siya kagad ng video. Alam kong mag-aaway sila ni Tim kapag nakita ito eh. Pero hindi ko ugaling magsinungaling sa asawa ko. At nang magkita nga kami ng mister ko, pasikreto ko siyang kinausap. Han, may gusto sana akong ipakita sa iyo eh. Bakit, Han? Ano ba yun? Mahirap kasing ipaliwanag eh. Pero baka pwedeng tignan mo na lang tong video na nakuha ko. Tungkol saan ba yan? Tungkol to kay Mama. At hinayaan ko si Tim na panoorin ang video ng lantarang paninira ni Mama Gina sa nanay ko. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig at nalaman. Nagpapanggap lang pala na may sakit si Mama Gina. Ginawa niya ito para hindi na maalagaan ni Tim si Nanay Bebang. Nagalit ang asawa ko sa mga natuklasan niya. Bago ko pa man siya mapigilan, kinumpronta niya kagad si Mama. Ma, pwede ba tayong mag-usap? Oh, bakit anak? Masakit ang katawan ko eh. Kailangan mo akong ipagluto Bakit niyo po kailangan magsinungaling sa akin? Eh wala naman pala kayong sakit eh. Ano bang sinasabi mo anak? Mauwi na kami. Marami na kaming oras na sinayang sa pagstay dito. Bakit? Ano bang kasalanan ko? Di ko alam kung bakit kailangan niyo makipagkompetensya sa biyanan ko eh. Iniingatan ko pa naman kayo. Tapos, paglalaroan niyo lang kami. Bakit? Nagrereklamo na ba ang balay ko ha? Ano? Ayaw niyang may kaagaw sa pag-aasikaso niyo ha? Ganun ba? Kita niyo na? Bigla kayong sumigla oh. Totoo nga ang hinala ko. Hindi! Huwag kang aalis! Dito ka lang anak! Tama na po ang pagpapanggap niyo, Ma. Hindi na po ako bata. May sarili akong pamilya na kailangang alagaan. Sigaw ng asawa ko at galit na tumalikod. Maski po ako, Miss Winnie, napasunod na lang kay Tim palabas ng bahay. Napansin kong humabol sa amin si Mama Gina. Teka lang, Tim! Anak! Ano bang pinakain sa'yo ni Maring Bebang, ha? Bakit napakalapit mo sa kanya, ha? Ako ang mama mo! Wala, Ma. Naging mabuting tao lang siya sa akin. Hindi kagaya niyo. Naging maayos akong anak. Pero ano pa ba ang kulang? Tama na! Ang sabihin mo, ayaw mo lang talagang layuan ang biyanan mo. Mas pinahahalagahan mo siya kaysa sa akin. Ginawa ko po ang lahat, Ma. Kahit halos araw-araw niyo akong gustong kontrolin. Wala naman kaming pinipili eh. Kahit sino sa inyo ni Nanay Bebang, mahalaga po sa amin. Kaso, hindi ko na kayo maintindihan eh. O sige, umalis na kayo ng asawa mo. Hindi niyo na ako pinapahalagahan, hindi ba? Si Maring Bebang na lang ang alagaan niyo. Kitang-kita ko po kung paano humagulgol si Mama Gina sa harap namin, Miss Winnie. Alam kong mas lalo siyang nasaktan sa naging pag-aaway nila ni Tim. Pero hindi ko na maawat ang asawa ko eh. Mas inuuna niyo pa ang pagsiselos kaysa sa intindihin ang sitwasyon. May sakit po ang biyanan ko, Ma. Pero dahil sinabi niyong may sakit kayo, hindi na po ako nagdalawang isip. Pero nalaman kong nilalait niyo lang po pala si Nanay Bebang. Sino nagsabi sa'yo, ha? Ikaw ba, ha, Dayan? Ma, wala naman pong mali sa nagawa ko eh. Ayoko lang pong makita na niloloko niyo si Tim.
Ikaw nga ang tinik sa pagsasama namin ng anak ko! Pakialamerang babae! Napaatras ako nang umangat ang kamay ni Mama Gina para sampalin ako. Hindi po ako makapaniwala na magagawa ito ng biyanan ko, Miss Winnie. Sinaktan niya ako. Mas lalo tuloy na naig ang pagnanais kong makaalis na sa bahay na yon. Ma! Bakit kailangang idamay niyo si Dayan? Dahil puro na lang sila ng nanay niyang inaatupag mo. Pero sige lang, mas gusto mo silang makasama, hindi ba? Wala naman akong magagawa doon eh. Ano man ang mangyari, wag na kayong lalapit pa sa akin. Halika na, Han. Umuwi na tayo. Baka kailangan na tayo ni Nanay Bebang. Baka nga, Han. Pagsisisihan yung dalawa to! Umaalingaw-ngaw na sigaw ni Mama. Naramdaman ko pa ang biglang paglamig ng hangin. Para siyang nagbabanta kaya ganun na lang ang kabog ng dibdib ko. Hindi na namin siya nilingon pa at umuwi na nga lang kami sa bahay, Miss Winnie. Nagtanong si Nanay kung bakit ang bilis daw po naming nakauwi. Ganun pa man, hindi na pinahaba pa ni Tim ang paliwanag niya. Hindi na niya sinabi na nag-away sila ng mama niya dahil nagsiselos ang biyanan ko sa nanay ko. Makalipas ang ilang araw, nagtaka kami nang mapansing matamlay na naman si Nanay Bebang. Nay, ayos lang po ba kayo? Ayos naman ako kanina, anak. Pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Baka naman po hindi nyo na naman ininom ang maintenance nyo. Wala akong palya sa pag-inom, anak. Kaso, parang mabigat ang dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang mahirapan sa paghinga si Nanay. Ilang sandali pa, sunod-sunod siyang umubo hanggang sa nagsuka. Ang lalo ko pang ikinasindak, nagsuka rin po siya ng dugo. Diyos ko, Inay! Bakit sumuka kayo ng dugo? Hindi ko alam, anak. Masama ang pakiramdam ko. Kailangan na ho namin dalhin kayo sa ospital. Hayaan mo na, anak. Ipapahinga ko na lang ito. Mamayang konti. Sigurado akong makakahinga na rin ako ng maayos. Pero Inay, hindi po pa pwede yun. Dugo na po ang sinuka niyo eh. Han? Anong nangyari kay Nanay? Hindi ko nga rin alam, Han eh. Kinakabahan na ako. Kailangan nating dalhin sa ospital si Nanay. Kung ganun, ihahanda ko lang ang kotse. Oo, sige. Mga anak, hindi naman kailangan na. Hayaan niyo na po kami, Inay. Makalipas ang ilang oras, sakay na kami ng sasakyan papunta sa ospital. Walang patid sa pagkabog ang dibdib ko. Pagdating namin, inasikaso naman kami kagad ng doktor. Pero wala po silang makitang findings. Walang sakit si Nanay. Pagkatapos ng ilang payo ng doktor, binigyan kami ng reseta at pinauwi na rin kagad. Bakit kaya ganun? Wala namang sakit si Nanay pero nagsuka siya ng dugo. Yun nga ang nakakapagtaka eh. Nay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang, anak. Gusto ko lang na magpahinga. Hayaan niyo po, Nay. Bibilisan ko na po para makauwi tayo kagad. Salamat, anak. Nang mga sumunod na araw, mas lalong lumala po ang kalagayan ni Nanay Bebang. Hindi ko alam kung paano na po siya aalagaan. Natatakot ako sa tuwing umuungol siya sa sakit. Kapag tinatanong ko naman po kung anong problema, wala naman po siyang sinasabi. Hanggang sa isang araw habang nasa trabaho si Tim at nagpapahinga si Nanay, ako po muna ang nagwalis ng bakuran. Naisip kong magandang exercise din yon para sa akin. Ilang sandali pa, napansin ko si Mama Gina na pasilip-silip sa gate namin. Mama? Ma, ano pong ginagawa niyo dyan? Bakit hindi po kayo tumuloy? Dayan, nakita mo pala ako. Ma, halina po kayo, pumasok po kayo. Dadalaw lang sana ako kay Maring Bebang eh. Napatingin ako kagad sa kanya, Miss Winnie. Walang nakakaalam na nakaratay si Nanay sa kama. Paano po niya nalaman yun? Ma, paano niyo po nalamang may sakit si Nanay? Nabalitaan ko lang. Ganun po ba? O ano, magtititigan na lang ba tayo rito? Ay, oo nga po pala. Sorry po, Ma. Wala akong nagawa kundi ang papasukin si Mama. Ilang linggo din kaming hindi nagkita. Yun ay yung noong magpanggap siyang may sakit para makipagkompetensya kay Nanay. Pero napansin ko, balisa siya at mukhang hindi makatulog ng maayos. Dumiretso na tayo sa kwarto ng nanay mo, ha? Pero Ma, nagpapahinga po siya eh.
Wala akong pakialam. Sige na. Sige po, Ma. Dito po tayo. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Nanay Bebang. Mabuti na lang at gising na siya ng mga panahong yon. Iwan mo muna kami ni Balae, Dayan. Pero nahihirapan pong bumangon si inay eh. Mag-uusap lang naman kami. Sige na, anak. Hayaan mo na muna kami ng biyanan mo. Magiging okay lang po ba kayo, inay? Oo naman, anak. Tumango ako at tinalikuran na lang silang dalawa, Miss Winnie. Akala ko kung ano lang ang sadya ni Mama kay Nanay, pero pilit akong nakinig sa usapan nila. Kumusta na ang pakiramdam mo, ha, Balae? Heto, medyo masama. Pero wala naman daw akong bagong sakit na maliban sa hika, sabi ng doktor. Alam ko kung bakit mo nararamdaman ang mga bagay na yan. Anong ibig mong sabihin, Mare? Alam mo ba ang pakiramdam ng nababaliwala ng nag-iisang taong natitira sa akin, ha? Tipong nilulunod ako sa lungkot at pagtataka kung bakit mas pinahahalagahan niya ang iba kesa sa akin. Kung tungkol ito sa anak mo, Balae, ilang beses na akong nagpaliwanag sa'yo. Hindi ko naman siya inaagaw eh. Pero lumalayo sa akin ang anak ko. Mas ikaw na ang priority niya. Hindi ko naman ginustong masira ang relasyon niyong mag-ina. Hindi ako masamang tao, Mare. Pero ibang nagagawa ng matinding kalungkutan sa akin. Kaya nakapag-isip ako ng masamang bagay para parusahan ka. Singhan niya na ikinatalon ko sa gulat. Base sa pananalita niya, para bang may kinalaman siya sa pagkakasakit ng nanay ko. Kung ganon, ikaw ang dahilan kung bakit lumala ang sakit ko, ganun ba ha, Balae? Naniniwala ako na may mga bagay kang kayang gawin, Mare. Kagaya ng kulam. May binayaran ka ba para ipakulam ako? Ano? Maliban sa pagsusuka, inilihim ko sa anak ko ang pagbangon ko sa umaga na buhay pa'y inuuod na. Kahit hirap na hirap akong gumalaw, nagagawa kong pagpagan ang higaan ko para wag lang siyang mag-alala. Dapat lang yan sa'yo. Napabayaan ako ng anak ko. Lahat ng para sa akin inagaw mo. Hindi ko naman ginusto na pag-aksayahan ako ng oras ng anak mo eh. Nakikita lang ng anak mo kung anong mga kailangan niyang gawin. Kalokohan! Ang sabihin mo, gusto mong makinabang sa lahat ng meron ng anak ko. Hindi totoo yan, Balae. Pero sige, Mare. Tutal gusto mo akong pahirapan. Patayin mo na lang ako. Nagsasawa na rin naman ako sa buhay ko eh. Hindi mo lang alam kung gaano kita labis na kinainggitan. Ikaw ang inaasikaso nila. At bakit ka sa akin naiinggit? Dahil tumatanda na lang ako nasakitin. Hindi kagaya mo. Malaya, nagagawa ang lahat ng gusto. Malakas at hindi kailangan alalayan. Saglit na napaatras si Mama Gina sa sinabi ng nanay ko. Maski ako naiyak na sa mga narinig ko. Totoo po ang sinabi ni Nanay, Miss Winnie. Dati na siyang may sakit at limitado ang mga pwedeng gawin sa buhay. Pero pinaparusahan pa siya at halos gusto ng patayin ang biyanan ko dahil lamang sa tindi ng selos at inggit. Nang muli ko silang tinignan, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mama. Nawala ang bangis niya habang nakatitig kay Nanay Bebang. Hindi ko alam na ganun katindi na pala ang paghihirap mo. Naiintindihan naman kita, Mare. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Ako maraming ang anak pero si Dayan na lang ang kumikilala sa akin. Halos itakwil na ako ng iba kong anak dahil wala raw akong pakinabang. Halos humagulgol si Nanay ng mga sandaling yon. Pero mas nagulat ako sa ginawa ni Mama Gina. Dahan-dahan siyang tumikhim, tila ba iniisip ang susunod na sasabihin. At nang magsalita na nga siya, Miss Winnie, mas naging malumanay na ang kanyang boses. Ang tagal kong nabulag sa pag-aakalang inagaw mo sa akin ang anak ko. Pero hindi ko alam na mas nahihirapan ka pa pala sa sitwasyon mo. Wala akong magagawa, Balae. Mahirap lang ako eh. At kahit mas bata nga ako sa iyo ng ilang taon, tignan mo ko. Mukhang mas matanda pa at mas mahina sa iyo. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Nakikiusap ako, Mare. Kung talagang ipinakulam mo ko, sige na.
Ipapatay mo na lang ako para mabawasan man lang ang kahihiyan ko. Naaawa na ako sa mga anak natin eh. Napaiyak si Mama Gina sa sinabi ni Nanay. Sa katunayan ni hindi man lang siya nandiri nang lapitan niya ang kumari niya. Masama ang loob ko dahil sinasagot-sagot na ako ni Tim dahil sa'yo. Gayunpaman balae, kailangan kong itama ang pagkakamali kong ito, Mare. Anong ibig mong sabihin? Pasensya ka na sa mga nagawa ko. Hindi naman ako masamang tao, balae. Alam ko naman yon, Mare. Tahimik silang nag-iyakan, Miss Winnie. Kaya pumasok na ako at yumakap sa kanilang dalawa. Hindi ko po magawang magalit kay Mama Gina dahil sa ginawa niya eh. Wala po akong ebidensya at alam kong masama lang po talaga ang loob niya. Gayunpaman mukha siyang tuliro nang magpaalam sa amin na aalis na. Nakiusap lang si Mama Gina na wag nang mabanggit kay Tim ang ginawa niyang pagbisita. Halos isang bonding hindi ko nakita si Mama. Malaki na ang tiyan ko po noon. Mahirap nang kumilos at lumakad ng mag-isa sa labas. Gayunpaman masaya ako dahil unti-unti nang gumagaling si Nanay Bebang. Sigurado rin po ako si Nanay Gina rin ang may kagagawan at nanumbalik na sa dati ang lakas ni Nanay. Dahil dito kinausap ko po ang asawa ko. Medyo matagal mo nang hindi dinadalaw si Mama, Hahan. Masama siguro ang loob sa akin. Hindi niya ako pinagbubuksan ng gate sa tuwing dumadalaw ako sa kanya eh. Ganun ba? Oo. Hindi ko tuloy malaman kung may tao ba sa bahay o wala. Wala naman sumasagot sa akin. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Tumawag sa akin ang balae kong si Maring Gina. Nasa probinsya raw siya. Sumama sa isang kaibigan. Sa susunod na buwan pa raw ang uwi niya. Talaga po, Nay? Nagawa niyang tumawag sa inyo? Samantalang sa akin, pinag-aalala niya po ako. Ay, hayaan mo na. Matanda na raw ang mama mo eh. Gusto niyang mag-enjoy at gawin niya ang mga nagagawa niya noon. Pero bakit po sa inyo siya tumawag? May mga pinag-uusapan lang kaming importante, iho. Pero hindi raw siya galit sa'yo. Paliwanag ni Nanay na ikinatango ni Tim. Alam ko na nagkaayos na po ang biyanan ko at nanay ko. Hindi man niya literal na binanggit sa akin ang tungkol sa pagpapakulam, alam kong ginawa niya yun ng paraan para maalis na. Kahit papano nagpapasalamat pa rin po ako at pinili pa rin ni Mama ang maging mabuti. Tunay ngang walang naidudulot na mabuti ang pagseselos ng wala sa lugar, Miss Winnie. Dahil pwede tayong mabulag at makagawa ng masama sa ating kapwa. Tandaan, huwag maiinggit, huwag magseselos at lagi sana nating tignan ang mga bagay na meron tayo. At lubos na ipagpasalamat ang lahat ng mga blessings na ating natatanggap mula sa may kapal. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Ang inyong tapat na subscriber, Dayan. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento tungkol sa nanay at biyenan ni Dayan. Pero hindi po matatapos ang upload namin nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre! Shoutout po kay Felmer Ezzy at Caleb, Kay Daniela Jane Sarias, kay Nita Pacaldo, kay Lara o Laram K from Pasig City, kay Donna Nog Vlog na nag-comment po sa nangaliwa na Mrs. Upload. Ang sabi po niya, sobrang ganda ng story. Galing niyo po talaga. Naku, thank you po Ma'am Donna sa comment niyong yan. Thank you po. Salamat po at nagustuhan niyo ang story niyon. Pati rin po sa papuri niyo, maraming salamat din po. Nakakataba po ng puso yon. Yes. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana mga susunod naming stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share and mag-comment sa ating mga stories. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan pa rin po namin ang suporta niyo ha para sa patuloy na paglaki ng ating channel. Yes. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!